Magandang araw po mga kababayan. Pag-uusapan po natin itong mainit na issue ngayon tungkol sa ating dating presidente. Masasabi ko po relax lang po tayo. Kasi po kung legally titingnan natin, malaki po ang laban ng ating dating Pangulo. Kung legal po ang pag-uusapan, magagaling naman po mga abogado ng ating Pangulo. Alam na po nila ano yung dapat nilang gawin. I-discuss lang po natin konti. Unang-una po sa lahat, kung pag-uusapan natin yung jurisdiction ng ICC, wala pong jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Ipinahayag na po yan ng Solicitor General ng Malacanang, si Solgen Guevara. So, isang na po yun. Isang remedy na po yun. Pangalawa po, yun pong ginawang pag-aresto sa ating dating Pangulo, illegal po. Hindi po dumaan sa tamang prosesyo na dapat pagka-aresto po sa kanya o kahit sino mang Pilipino, ihaharap po muna siya sa hukuman dito sa atin. At yung hukuman dito sa atin, siya po ang titingin doon sa warrant of arrest na inisyu ng ICC. Kung tama ba, kung sa kanya ba talaga yung warrant of arrest na yon, kung makatwiran ba talaga yung sinasabi sa warrant of arrest, at bibigyan din siya dapat ng karapatan na sumagot, magpahayag para sa kanyang sarili, at karapatan doon sa tinatawag na interim release. Pero hindi pa nangyari yun. Excuse. Ano po ba yung interim release? Dito po sa lokal na kaso dito sa atin, yun po yung karapatan mong mag-bail o magpiyansa, na maglalaga ka ng karampatang halaga para sa iyong pansamantalang kalayaan. Yan po yung interim release. Pwede pong maging rason din na dahil may edad na ako, baka pwede nyo ako pagbigyan sa aking karapatan sa interim release o pansamantalang kalayaan habang tumatakbo yung kaso. Ganun po yun. Yung lahat pong yun, hindi po nangyari. Ibig sabihin, illegal po yung pag-aresto. Since illegal yung pag-aresto, may tinatawag yung mga abogado na poisonous fruit of the tree. Sabihin, nakakalason, umpisa pa lang nakakalason na yung paraan. So, baka buong kaso malason. Baka pwedeng mabaliwala yung kaso. Pangalawa po, kaya po sinasabi kong relax lang kayo. Okay ba naman po yung mag-rally tayo, maglabas tayo ng ating saloobin sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Huwag lang po tayong gumawa ng karahasan. Kasi po,
naisip ko na po yan eh. Doon pa lang po sa impeachment. Na sadyang ginagalit nila ang mga supporter ng mga Duterte. Impeachment, number 1, number 2 ito pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Na sadyang ginagalit nila itong mga supporter ng mga Duterte. Bakit po? Pag gumawa po ng marahas na hakbang itong mga supporter, magkakaroon na po ng dahilan o rason si Bongbong Marcos para magdeklara ng martial law. Although dadaan yan sa Kongreso at sa Senado, alam naman po natin na kaalyado ng Pangulo ang Kongreso. Ang Senado naman po, although nag-iingat ang mga senador na tinitinan sila ng mga tao kasi yung mga senador may ambisyon din yan maging vice president at maging presidente. Pero nakita naman po natin yung nangyari sa budget. Nung mabigyan sila ng 5 billion na AKAP budget, pumirma sila, pumayag sila. Hindi ko po nilalat ang senador, pero ayun po talaga. Panahon nga po ni nung ma-impeach si dating Chief Justice Corona, si Jinggoy nagsiwalat, Senador Jinggoy nagsiwalat na nagkabigayan ng 50 million to 100 million na pondo para sa project ng mga senador. Kaya maging matalino po tayo. Bitag po yan. Bitag. Gusto po nilang galitin ang mamamayan para mag-alsa. Para may dahilan para magdeklara ng martial law. Matatandaan nyo po yung sinabi ng Vice President na kung maaari, huwag na kayong mag-rally. Unahin nyo muna yung mga hanap buhay ninyo. Tal, mayroon naman tayong social media, may TikTok, may YouTube, may Facebook. Doon na natin ilabas yung ating mga saloobin. Lalo't kung kayo ay isang breadwinner, kailangan nyo maghanap buhay para sa inyong pamilya. At ang nakikita ko po ngayon wala na po yung people power sa kalsada, wala na po. Nasa social media na po ang people power ngayon. Diba? Mas maganda. Hindi tayo magkukos ng traffic. Tahimik. Diba? Mapayapa. Pero at least, pag nagbukas ka ng social media, makikita mo yung galit ng mga tao. Kung kayong magpapaniwala dyan sa mga bayaran ng administrasyon niya, kung ano-ano nilalabas, kaya sa survey na lang. Alam niyo po yung survey na lamang ko si ganito, lamang si ganon. Tama po si Congressman Marcolita na ipagwawal na yung survey. Alam niyo bakit? Kasi nakikita ko po dyan ng mga ganito. Number 1 ngayon si Gorio, number 1 sa survey. Pero hindi naman totoo. Nagbayad lang siya para maging number 1 sa survey. Pagdating po ng botohan, at may planong mandaya si Gorio, may rason siya. Hindi, paano mandadaya? Number 1 ako sa survey. Ayan. Ayan po ang delikado dyan. Sa mga sinungaling at di mapagkakatiwala ang survey. Kaya nga po ako, minsan sa social media para malaman natin kung ano talaga ito totoo.
Kayo, mag-comment po kayo. Comment po kayo kung sinong number 1 ninyong senador para malaman natin. 0 po. Yung sinasabi nila number 1 lagi. 0 sa survey na tinanong ko sa aking account. Yun. Ulitin ko po, relax lang po tayo. Marami pong remedyo ang malakas po ang laban ng kaso ng dating Pangulo. Huwag po kayong mag-alala. Magagaling naman po ang kanyang mga abogado at napakarami pong depensa na pwedeng gamitin. At may isa po akong naisip napag-aralan. Itong nangyari po ngayon, parang blessing in disguise din. Although nasakripisyo ang dating Pangulo, pero alam niyo po kasi buong mundo ngayon nanonood. Buong mundo nagbabalita tungkol sa dating presidente. At buong mundo rin ngayon nalaman na nagsabwatan itong ICC at itong administrasyon ni Marcos dahil sa politika. Ayan. Nalaman ng buong mundo ngayon na itong administrasyon ni Marcos nakipagsabwatan sa ICC nang dahil sa politika. Bagsak na rin ngayon ang tiwala ng iba't ibang bansa sa ICC dahil nalaman nila ng ICC nagagamit sa lokal na politika. Ayan. Di ba nga, nagpahayag ang presidente ng US ngayon, si Donald Trump, na yung ICC na yan, walang kwenta yan. Nangingialam lang yan sa mga local politics and justice system ng mga bansa. Pakilamero. Sabi ni Donald Trump. Ano ba? Basta, ulitin ko po mga kababayan, relax lang po tayo. Huwag po tayong magpadala sa bugso ng ating damdamin. Ulitin ko, malakas po ang laban sa kaso ng dating Pangulo. Marami pong remedyo. Pangalawa, ito po ay bitag. Dalawang beses na po gustong galitin ng gobyernong ito ang mga Duterte supporters. Una, impeachment ni VP Sara. Pangalawa, ito ngayon, pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Gusto nilang galitin ang mga supporter para pag nag-alsa o nag-aklas o gumawa ng karahasan, may rason na si Bongbong Marcos para humingi sa Kongreso at sa Senado na magdeklara ng martial law. Yan po yun. At pag nakapagdeklara ng martial law ay military rule o batas militar po ang masusunod. Sino po ba ang commander-in-chief ng militar? Pangulo. Sino po ba Pangulo? Si Marcos.
So kung gagawa po tayo ng marahas na hakbang, mas lalo po natin binigyan ng kapangyarihan si Bongbong Marcos. Kasi nasabi ko po, relax lang tayo. Although ang people power ngayon ay wala na sa kalsada, nasa social media na po ang people power ngayon. TikTok, YouTube, Facebook, sa X na ating Twitter, Instagram, lahat po ng platform pwede po natin magamit para magpahayag, maglabas ng ating saloobin. Yan na po muna mga kabayan. Magandang araw po.